Hello! Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat na nandito nanonood sa akin right now. Gerard Claudio here. Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is ano ba yung tatlong dahilan? Okay? Ano ba yung tatlong dahilan kung bakit hindi mo dapat bitawan yung network marketing business mo? Nakikinig ka ngayon sa akin dito, hindi ko alam, maybe 1 week ka sa business mo, 1 month, 1 year, 1 decade, kung ano man yung tagal mo sa network marketing. I hope this will help you I just want to encourage you sa video na to. So, bakit naniniwala ako na hindi sagot yung pag-quit? Hindi sagot yung pagtigil. Kanina nag-uusap kami ni Mrs. no. Meron akong kasama sa barko dati, classmate ko dati no, na nag-meet up kami, we have our lunch. It was an amazing time, nag-usap kami, marami kami na pag-usapan. And natanong namin, sabi ko, ilan yung natira sa atin? Kasi ako seaman ako before, pero siya nagpapatuloy. So magkakapitan na siya sa barko in a while. And sabi ko, ilan yung natira sa atin sa company? And ilan yung natira sa nagbabarko? And there's this interesting statistics na parang sabi niya siguro nasa 10, parang ganun. So naisip ko lang, sabi ko, grabe no? Hindi, tatlo, para ganun natin natira. 30 kami mag-batchmate sa iba't ibang universities. Sabi ko, grabe, 10%, 90% nag-stop na. So, na-realize ko, guys, yung pagtigil, hindi lang naman sa network marketing lang. If you thought that attrition is in network marketing, it's in every industry. People transfer, people quit, people change profession, change career, some of them stop. Yet, kaya ko napapansin nyo, yung mga content ko dito, focuses on we wanted to do this as ethical as possible kasi tumataas yung chances na yung tao nagsistay sa network marketing kung maayos yung pag-build natin ng network marketing. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ka ba doon? Kung maayos yung paikitungo mo sa downline mo, kung maayos yung paikitungo mo sa mga tao sa paligid mo, kung maayos kang upline, kung ethical yung ginagawa nyo, kung nagbibigay ka talaga ng mga tools and tactics para ma-build nila yung network marketing business nila, naniniwala ako na majority of people would want to stay and would want to do network marketing. Tama ba? Agree ba kayo doon? Agree ba kayo? So, but the feeling of quitting, I think, kung ako lang, sa akin lang naman to na, I think almost everyone sa network marketing feels that way. Meron kang mga tendencies na parang gusto ko mag-quit, parang gusto ko na mag-stop, nakakapagod na. Now, kaya as much as we can, kasi nga, kung titingnan nyo, yung nature na lang ng network marketing, sabihin natin kung ethical yung process, tama yung proseso in itself, pressured na siya eh. Tama ba? Yung process na yun, pressured ka na doon sa part na yun. So, dadagdag pa natin ang unethical practices. Like for example, tinataba ka ng products yung mga downlines, pabili ng products, pabili ng account, pa-upgrade. Alam mo yun, and it doesn't matter kung anong compensation plan kayo. It doesn't matter what compensation plan you're working on. Ganun usually yung mga nangyayari. So, ba't ko ito sinasabi sa inyo? Kasi, natural po sa network marketing na meron ka talagang pressure. And some of us, either hindi mo in-expect yung pressure. Kasi either first time mo sa business, first time mo sa industry, and yung mga rejection ng client, rejection ng prospect, yung attrition, yung hindi ka marunong mag-move ng products, hindi ka marunong kung anong mga product or services na offer ninyo, ang daming mga aspect or angulo ng business na to na at some point, hindi ka handa. Tama ba? Sino nakaka-relate sa ganun? Alam mo, Gerard, tama ka dun. Right? So gusto kong encourage ka na kung titigil ka right now, wala namang problema. Tama? Nothing will change. You still go back to your old life. Just continue whatever career you have. Pero, kung ako yung tatanungin mo, why not, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon. Give yourself the opportunity na ilaban yung network marketing business mo. Okay? Tama ba? Right? Agree ba kayo doon? Type mo nga agree. Yes, tama. Hello, magandang gabi, Kim Ocares, Brian J. Leste. Okay lang ba? Paki-drop dyan sa inyo kung nakikinig kayo. Type nyo nga clear sa may chat, no? Just to make sure lang kasi parang naglalagay dito ng banner sa akin na hindi daw maliwanag. Okay? So, ready na ba kayo? Type nyo nga ready sa may comment kung ready na kayo. Okay? Lynn Jandy, magandang araw. So, bakit bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na magstay sa network marketing? Right? Because the first one is your future result is not defined by your present failures. What do you mean, Gerard? Okay. Ang pwedeng mangyari sa iyo bukas o sa mga susunod na mga taon, hindi nagde-define dyan yung mga pagkakamali mo ngayon. Unless magstay ka sa mga pagkakamali mo. Example lang, halimbawa,
alam mo na isa sa mga pagkakamali mo ay pinababayaan mo yung downlines mo. Hindi mo sila mina-mentor, hindi mo sila kinakausap, pagka-PA nila, pinabayaan mo na lang sila. Alam mo, pagkakamali mo yon. Kaya nawala yung mga downlines mo. Ngayon, na-realize mo siya. May dalawa kang choice ngayon. Either, kapag nag-recruit ka, ganun pa rin ang gagawin mo, or kapag nag-recruit ka, alagaan mo na sila. Nakuha niyo bibig sabihin. Example, ako, in my case, dati masyado akong strict, as in stricto talaga ako, as in parang, I operate with iron fist. Ganun ako sa pagda-network, talagang, ako yung susundin nyo, walang iba, parang ganun. But then I realized na sa network marketing pala, hindi ka dapat ganun yung style. Ito na-realize ko lang. Hindi ko alam kung nag-work sa inyo. Pero ang nag-work kasi, as far as I understand, sa industry natin is leadership by permission. Ibig sabihin, hindi mo pipilit, hindi mo leleegan yung downline mo. Tama? So na-realize ko na kailangan, kapag nakapag-deal ako sa downline ko, they still have the choice. Tama? And whatever choice ang gagawin nila, I will respect it. Maliwanag? So it takes a lot of emotional maturity to be on that level na hindi ka naiinis, na nangako sa'yo tapos hindi mo gumagalaw. Maraming ganun. Pero na-realize ko dapat ganun ka as a leader in network marketing. Ngayon, ang ginawa ko, nung na-realize ko yun, nung nagkaroon ako ng mga bagong teammates, hindi ko na siya ginawa. So, bakit ko sinasabi to na your future result is not defined by your present failure? Because ang present failure mo is pwede mo siyang gamitin as a means to measure your metrics. Ibig sabihin, okay, ano ba yung pwede kong baguhin next time? Tama? Pero, ang mali lang kasi sa karamihan, nagkamali na, inuulit ulit. So example, bigyan ko kayo ng halimbawa. Example, I know some people na nag-build sa isang network marketing company and ang ginawa nila para makarank advance sila is nagpautang sa downline. Kaya nag-rank advance sila pero baon yung buong team nila sa utang. Ngayon, they stop and they transfer to another company. Nag-transfer sila sa ulit isang company at ganun ulit yung ginawa nila. So, technically, do you think ano yung mangyari sa kanila? Ganun pa rin ang mangyari sa kanila. Which means hindi sila magsasolid, people will complain kasi bakit hindi tayo kumikita dito? Bakit nawawala tayo ng pera? So, your future result, ang pwedeng mangyari sa in the future, hindi siya defined sa mga present failure mo unless, okay, you decide to stay with your mistakes and stay with your failure kasi akala mo ganun yung way. Ang pinaka nakakatakot siya, hindi mo alam na mali pala yung ginagawa mo. Maliwanag ba? Type nyo nga clear kung maliwanag yung sinasabi ko. Okay? Type nyo nga clear. Yes. Jenny Alfonso, Lester Del Rosario, Euzipia Arellano, hello. Merly Tinapay, Vince Palen, Lizel Miranda, Conrad, Jomar Pancho. Tama ba? Type nyo nga learning kung natututo kayo sinasabi ko. So that's the first one. Your future result is not defined by your present failure. Pero dapat may natututunan tayo sa bawat pagkakamali natin sa business na to. Right? And ito lang sabihin ko sa inyo, it takes humility to do that. Alam nyo kung bakit may mga makilala ako sa network marketing nung hinarap na sila yung may mali at sila yung kailangan magbago, ayaw nila. Alam ko bakit? Because it takes humility to change. Ayaw nila magbago. Ayaw nilang tanggapin na sila yung may mali. They would rather blame the system, blame the industry, blame their downlines, blame everyone except themselves. Pero kasi ito lang isang bagay na realize ko. Kung gusto mo umangat sa buhay, hindi po pwede na hindi natin na-admit na tayo may kulang. Tama? But I'll tell you, it takes a lot of humility to position yourself na sasabihin mo, nga, ako yung may mali. Ako yung may mali. Okay? So, that's the first one. Your future result is not defined by your present failure, so never decide to quit your business. Keep going. Keep going. Lahat ng mga pagkakamali mo sa negosyo, ayusin mo siya. Okay? So marami naman dyan. Ano ba yung mga mistakes usually in network marketing? Nag-overthink, hindi ginagawa yung process. Sinasabi pero hindi nagpa-follow through. Example, hataw ako ngayon, mag-invite ako rito, magpa-prospect pero hindi mo ginagawa. Yun ang mga pagkakamali. Ba't hindi? So, guys, ito lang sasabihin ko, kahit nagpalit ka ng kumpanya, sabihin ko lang to kahit palit ka ng kumpanya, if you will carry the same failing mentality or losing mindset, maniwala ka sa akin, you will have the same result. Are you with me? Kahit lumipat ka ng kumpanya, if you carry the same amount of failing mindset at tinransfer mo siya, maniwala ka sa akin, ganun pa rin ang mangyayari sa'yo. Maliwanag. Tama? Kung hindi ka mag-i-improve. That's the first one. Ayos ba? May natututunan ba kayo? The second thing, kung bakit hindi mo kailangan mag-quit, kung hindi mo dapat bitawan yung network marketing business mo, is baka strategy lang ang kailangan mo. Okay? Possible maayos yung attitude mo. Possible na, Gerard, willing talaga ako. I'm always learning. Pero nandun ka na sa level of your business na nauubusan ka na ng strategy.
Nauubusan ka na ng tactic, nauubusan ka na ng mga possibilities. Alam mo guys, dumarating din sa ganung level, na parang nauubusan ka na ng lakas. Kumbaga, if I'm gonna stay in network marketing, parang mauubos na ako. You get that? So, ito lang yung gusto kong sabihin sa inyo. When I learned this one, na-realize ko na hindi po nauubos ang kasagutan sa business. Ito lang sabihin ko if ang problem mo sa business right now is mag-recruit, maniwala ka sa akin, there are thousands of ways to recruit. I mean, there's thousands of ways to bring people into your business. Hindi siya isa, dalawa, tatlong style lang. Maraming style to bring people into your business. Maniwala kayo sa akin. There are different messaging, there are different approaches. It's with online, offline, doesn't matter. Para ang gusto ko i-point out sa inyo dito is there are so many ways to really build. There are so many ways to really recruit. Same goes, there are ways to really build fast or build slow. May mga strategy yan. So bakit ka magkikwit kung possible? Kailangan mo lang magpahinga, ihinga mo lang yan. Alam mo yung pressure na sa mind mo, napapressure ka sa utak mo right now. Pero I hope, okay lang ba? Wag na wag kang titigil na maghanap ng kasagutan sa negosyo mo. I've been in this business for 12 years right now. And maniwala kayo sa akin, I have been through so many wins and losses. I have so many wins and losses. And sinasabi ko to sa inyo kasi there were times in my business na parang nawawala na ako ng sagot. And ito pala guys, isang dahilan kung bakit nawawalan ako ng kasagutan. Kasi, na-program ako na kung ano lang binibigay ng upline ko sa akin, yun lang talaga. So, hindi ako pwedeng maghanap ng ibang possibility kasi baka hindi duplicable yan. Nakita niyo? May mga ganong style mga baka hindi duplicable yan. And yun yung na-realize ko, sabi ko, and nung tinapangan ko yung sarili ko na lumabas doon sa system and lumabas doon sa mindset na yon and binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon na matuto, doon na ako guys natuto. Na-realize ko na strategy lang pala yung kulang ko. In my case, strategy lang yung kulang ko. Kasi sinasabi ko that time, sabi ko, maayos naman ako na leader. Like, ito hindi yabang to. Kasi sabi ko, maayos naman ako na leader. Lahat naman binibigay ko sa downline ko. Lahat ng support binibigay ko. Hindi ko alam lahat ng kasagutan, pero pag downline kita, nandun ako para sa'yo. Hindi naman perfect, pero nandun ako. Like, I'm there. I'm in the front line. Bakit hindi maka-breakthrough? Then na-realize ko, sabi ko, kulang lang ako sa strategy pala. Kaya ako sinasabi palagi sa mga leaders na nakakausap ko ng mga network marketing leaders, hindi sapat ang motivation lang right now. I mean, aminin na natin, people would want to have quick win in their business. And you have to give that. Pero kung wala ka may ibibigay at puro motivation na ibibigay mo sa kanila, motivated ang mga yan, pero kung lalabas yan, makakita na ibang opportunity, maniwala ka sa bibitaw ko ng network marketing business nila. Kaya, buti ka, naka-establish ka na. May team ka na. Kahit ma-attrition ka, may income ka. What if yung teammate mo? Tama? So, hindi ako naniniwala sa puro motivation lang. Naniniwala ko there has to be a mix of motivation and strategy. Because the motivation should trigger them to do the strategy. Gusto kailangan may motivation talaga. Pero kailangan may strategy. Hindi pwedeng power. Invite lang, invite. Okay na yan, ha? Ano yun? So, strategy is important. Pero isang bagay na sa tagal ko sa network marketing, guys, itong isang gusto kong encourage sa bawat isa na nandirito. Lahat po may kasagutan ang katanungan mo sa network marketing business mo. Possible right now, nauubusan ka lang ng mga possibilities. And normal yon. Kaya punta ka ng pinoynetworko.org. That's the Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Quick lang. Go to that website. I-check mo kung para sa iyo yung course. It's only $899 lifetime access ka na one-time payment. It's the course that I do for all network marketers regardless of your company, product, or compensation plan. Makakatulong sa iyon. Go to pinoynetworker.org. pinoynetworker.org. Okay? So, the first one is, bakit hindi ka mag-quit? Because the future result is not defined by your present failures, but you have to learn from your failures. Secondly, strategy. Possible kulang ka lang sa strategy. Possible natatakot ka lang mag-try kasi baka pagalitan ka o baka sabihan ka ni upline na hindi ka na sumusunod, sistema lang, mga ganito. Alam mo, you have all these things, but I think these are limiting. If I may say it, kailangan we think outside the box. We give people the possibility to discover for themselves, right? And that's what I wanted to say. And number three, please. I want you to listen carefully sa number 3. Guys, natututo ba kayo? Type nyo nga learning. Hello, Marifed D. Kamusta? Maximo Magaso. Richard Batong Hinog. Glo Babasa. Hello, kamusta kayo? Kamusta guys? Sar Rio Kurat. Magandang araw. Yan. Melvin Ungay. Good evening. Alright? Natututo ba? Type nyo nga learning sa my comments, chat. Sa my comment, I mean, kung natututo kayo. But the third, ikatatlo. Bakit hindi ka kailangan mag-quit? This is the most important. You have a story to tell.
You have a story to tell. Ang ibig kong sabihin, kung bakit nahihirapan ka ngayon, kasi malaki ang gantimpala na naghihintay sa'yo. Palagi nyo tatandaan yan, kung madali ang umangat, mababa po ang income sa industriyang ito. The reason kung bakit super rewarding ang network marketing business, dahil hindi lahat willing daanan ang pinagdadaanan ng paramihan ng mga nananalo. So, ibig sabihin, the mere fact that you would just stay long enough in this business, the mere fact that you would just move forward in this business, the mere fact na willing ka, okay, you put yourself into the trouble of building your business, maniwala ka sa akin, you are just creating the best, amazing success story that all people would want to hear. And galing sa'yo yan. Guys, walang magandang kwento kung walang matindi na pagdaanan. Hindi po gaganda ang kwento mo kung smooth sailing ang buhay mo. So, totoo lang. Kung tatanungin ko kayo nandirito kung bakit kayo nasa network marketing, dahil malalim po ang pinagdadaanan ninyong karamihan sa inyo. Hindi naman lahat, pero marami. So, ba't ko sinasabi sa inyo to? Kasi, I just wanted to say this, that sa dami po naman na pagdadaanan nyo, sigurado ako na malalim ang pinanggagalingan kung bakit nasa network marketing ka. Possible, some of you gusto nyo self-respect. Gusto mo umasenso sa network marketing, iangat ang pamilya mo dahil may mga tao na binubuli ka o dinadown ka sa pamilya mo. Possible ang iba sa inyo, malalim ang pinanggagalingan dahil sa OFW ka at iniwan mo yung mahal mo sa buhay, mga anak mo sa Pilipinas, kaya pinanggigilan mo network marketing. O marahil lang iba sa inyo, baon sa utang, hanggang leeg na ang utang na parang hindi ka na makahinga. And some of you are here because you want na at some point, pagod ka na sa financial status mo sa buhay. You have a story to tell. Kung magki-quit ka, kung titigil ka, hindi ko naman sinabi na hindi ka makakahanap ng ibang opportunity sa labas. Okay? Pero, kung magki-quit ka, possible na dito pino-form ng Panginoon yung kwento mo. You get my point? Like, kaya lang nag-quit ka. You have a story to tell. And excited ako. Excited ako na isang araw, mapapakinggan ka ng libu-libong tao yung kwento mo. Yung kwento ng halos para akala mo wala ng pag-asa. Yung kwento na lumaban ka. Yung kwento na hindi ka tumigil. Yung kwento na hindi ka nag-give up. Yung kwento na hindi ka na pumayag na hanggang failure ka na lang. Yung kwento na tumayo ka ulit sa mga pagkakadapa. Yun yung kwento na gusto ng karamihan na marinig. Pero kung magkikwit ka, hindi mo masasabi yun. Pero kung magpapatuloy ka, kung magpapatuloy ka, mas lumalapit ka sa possibility na mangyari yan. Mas pumapalapit. Okay, tama ba yung Tagalog ko? Doon sa kwento na pwedeng mabuo. Pero wag ka magkakwit. Yes, gawin ang part-time. Yes, may mga ganap ka sa buhay, medyo nagpahinga pero balik lang. Pero wag kang titigil. Nakuha ba? Kasi, imagine, itong aspect ng buhay mo ngayon, itong bahagi ng buhay mo ngayon, dalawang bagay lang kasing pwede mangyari dito eh. Kapag tinanong ka ng mga anak mo or apo mo, nag-network marketing ka, sasabihin mo, oo, pangit ang networking. Kasi ninega mo eh. Kasi nag-quit ka eh. Alam nga naman i-highlight mo. Siyempre mapapahiya ka pag i-highlight mo. Siyempre sasabihin, sisirain mo yung industry. Pero gusto mo bang mangyari yun? Or ikalawa, hindi mo sasabihin nag-network marketing ka kasi ayaw mo ikwento tong bahagi ng buhay mo kasi alam mo na wala ka naman may ikwenta kasi nag-quit ka. Gusto mo ba nun? Ayaw mo nun. Ang gusto nating kwento sa inyo is, okay? Ang gusto nating kwento sa inyo is, nagkamali ka, nalugmo ka, bumangon ka ulit. Nagkamali ka ulit, nalugmo ka, bumangon ka ulit. Pero natuto ka sa lahat ng proseso, kaya umasenso ka ngayon. Ang ganda ng ganung kwento, di ba? Pero kung mag-quit ka right now, paano mangyayari yun? Nakuha niyo ba ibig sabihin? So, it doesn't matter kung anong kumpanya ka, ano man ang compensation plan nyo, pare-pareho po lahat ng network marketing na pinagdadaanan. Pero I hope, sa training video na to, maintindihan mo na may kasagutan, na yung present failure mo, hindi yan na magdadefine sa future result mo, at may kwento ka na inihahanda sooner or later na libu-libong tao ang pwede mo ma-inspire. Kaya huwag ka magkikwit. Maliwanag po ba?
So, yun na naman for me, no? So, go to pinoynetworker.org. That's the Pinoy Network Marketer Success Blueprint. And when I help you, it doesn't matter kung anong kumpanya ka, anong compensation plan, anong product, this is applicable for you. Yun na naman for me, guys. I hope you were inspired. Click mo ang heart nito. Heart kayo dyan. Click ng heart dyan. No? Click mo ang share. Tag nyo mga ka-teammates nyo dito. Share nyo to sa mga group chat nyo para magpatuloy kayong lumaban sa network marketing. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.